Pagtaas po ng presyo ng langis at seguridad sa pagkain, tinalakayan ng ASEAN leaders sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kaugnayan man nagkalapang report si Bombo Isaac Cotoner. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papangunahan ng Pilipinas ang pagsusulong ng pagkakaisa at kooperasyon sa Association of Southeast Asian Nations sa gitna ng lumawalang tensyon sa Middle East at mga usaping pangkaragatan sa rehiyon. Sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit, sinabi ni Marcos na mahalagang magkaisa ang mga bansang kasapi ng ASEAN upang matugunan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East na nakakaapekto na sa ekonomiya, seguridad at kalakalan sa Southeast Asia. Binigyan din ni Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan ng ASEAN sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya at pagkain. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ng rehiyon ang pagpapalawak ng kalakalan sa pagitan ng mga miyembrong bansa, paggamit ng renewable energy at paglalapat ng mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence sa enerhiya at agrikultura. Sa patuloy naman na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, kinakailangan palakasin ng ASEAN ang kalakalan sa loob ng rehiyon at paunlari ng mga sistemang pang-agrikultura na kayang makayanan ang mga susunod na krisis. Makatutulong ang digital innovation upang maagap na matukoy ang kakulangan sa supply, mapataas ang produksyon sa agrikultura at mapabuti ang pagdedesisyon ng mga pamahalaan. Nanawagan din ang Pangulo ng mas mabilis na koordinasyon upang maprotektahan ang mga mamamayan ng ASEAN na nasa Middle East, kabilang ang agarang pagbibigay ng tulong sa oras ng krisis. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. For ASEAN, these challenges are deeply felt by our people through higher living costs, supply disruptions, threatened livelihoods, economic strain, growing vulnerability, both in our homelands and amongst our nationals in the Middle East. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. Kasabay nito, inihayag din ni Marcos ang suporta sa ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Kabilang dito ang panukala ng Pilipinas na pagtatatag ng ASEAN Maritime Center na magsisilbing sentro ng koordinasyon at kooperasyon sa mga usaping pandagat sa rehiyon. Matatandaang nauna nang inihayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na mahalaga ang deklarasyon upang mapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa karagatan. Muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As we push forward the first year of the implementation of the ASEAN Community Vision 2045, we are reminded that our region is strongest when we turn shared challenges, however daunting they may be, into shared purpose. And to this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isaac Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.